This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat na nakikinig dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ngayon po'y araw ng Sabado, ang espesyal na araw ng Linggo dahil ito ang Saturday edition ng Family Matters. Ako po si Ibs Ismael at samahan niyo ko ngayong umaga sa isang oras ng kwentuhang pangpamilyang may espesyal na pangangailangan na patuloy na naghahanap ng pag-unawa, lakas at pag-asa. Kaya kung ikaw man ay nag-iisa o may kasama, puno ng tanong, pangamba kung nasaan ka man ngayon sa buhay at kung nasaan ka man sa Pilipinas o sa iba't panig ng mundo. Assalamualaikum, buenas tardes, maayong buntag at magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa Family Matters Saturday Special kung nasaan ang bawat pamilya ay mahalaga at ang bawat kwento ay may puwang. Sa mga faithful naming listeners ng Family Matters, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. If this is your first time, sana po ay hindi ito ang huli dahil dito, hindi ka lang welcome, dito hindi ka mag-iisa. Kasama mo ang Diyos at kaming kapamilya mo sa DXAS. Kaya let's spread the love of God ngayong umaga, i-contact nyo na ang iyong mga loved ones to join the discussion today. Let's make a meaningful time together this morning. Kumusta po kayong lahat? I hope that you are doing well and you are in the right hands of God. Yan. Kaya halina't huwag mahiya po at mag-alinlangan at sumali sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-2966-225. Pwede din po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS. Your community radio. Ating umpisahan formally ang ating usapan ngayong umaga with our Bible verse. Open your Bibles with you if you are having your Bibles at this moment sa Galatians 5:22-24. Again, it's Galatians 5:22-24. It says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires." Sa Tagalog naman, Galatia 5:22 hanggang 23. Ang sabi ngayon, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Kapag nagsasalita ang Biblia tungkol sa bunga, hindi ito ang nangungulugang isang bagay lang. Ang bunga ay hindi gawa sa pagmamadali, hindi siya instant, ito ay lumalaki. Sa original na wika, ang salitang ginagamit ay singular, hindi mga bunga. Yan. Kung babalikan po natin ang Bible verse natin, but the fruit. O sa Tagalog, ang bunga. Ibig sabihin, hindi ito hiwalay-hiwalay na katangian na pinipili lang kung alin ang kaya nating gawin. Lumalaki silang sabay. Mula sa iisang pinagmulan, hindi lang sa sariling pagsisikap, kundi mula sa buhay na namumuhay sa Espiritu. So sa isang fruit, andyan na po lahat. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpigil sa sarili. Hindi ito siya separate na mga fruits, kundi sa iisang fruit. Ngayon, malino na ito. Ito ang bunga ng Espiritu. Ngunit, narito ang mahalagang tanong.
Bakit natin ito kailangan? At ano ang kaibahan kapag ang mga bungang ito ay namunga sa isang magulang na mais anak na special need? Dahil ang araw-araw na mabuhay ng mga pamilyang ito ay may bigat na hindi laging nakikita ng iba. May pagod na hindi basta natutulog, may takot na hindi madaling ipaliwanag, may pag-asang kailangan ipaglaban kahit mabagal ang progreso. Kung walang bunga ng espiritu, ang isang magulang ay madaling maubos. Pwedeng maging hard-hearted o sumusuko sa loob kahit patuloy pa rin kumikilos sa labas. Ang bunga ng espiritu ang nagbabago, hindi lang ng kilos, kundi ng loob. Ito ang nagiging kaibahan sa pagitan ng pag-aalaga na puro tungkulin at ang pag-aalaga na may layunin, dignidad at pag-asa. Kaya natin ito pinag-aaralan. Ang Galatians 5:22-23 ay may napakalalim na kaugnayan sa lahat, lalo na sa mga pamilyang may anak na may special needs. Hindi bilang ideal na mahirap abutin, kundi bilang salamin ng totoong buhay nila at araw-araw. Dahil ang buhay ng mga pamilyang ito ay hindi teorya, ito ay may aplikasyon. At ang Galatians 5:22-23 ay hindi listahan ng dapat ipasa, kundi larawan ng pusong hinubog ng Diyos sa gitna ng hirap. At ating pag-uusapan isang iba't ibang aspeto ng itong bunga. Let's start with love, o tinatawag na agape. Ito ay pagmamahal na ninindigan. Sa mga pamilyang may anak na may special needs, ang pag-ibig ay hindi emotional lang. Ito ay pagising kahit pagod, pag-uulit kahit walang kasiguraduhan, pananatili kahit walang papuri. Ito mismo ang agape, isang pagmamahal na pinipiling manatili kahit walang malinaw na instant progress. Kapag namunga ang agape sa isang magulang, ang bata ay hindi tinatrato bilang problema, kundi bilang taong mahalaga. Ikalawa, ang joy o tinatawag na chara. Ito ay kagalakang hindi umaasa sa perpektong araw. Hindi ito yung joy na parati ka lang tumatawa. Minsan ito ay isang bagong salita ng bata. Lumalabas ito when isang subo ng pagkain, isang araw na walang meltdown. Ito ang joy. Isang malalim na tuwa na hindi nawawala kahit mahirap ang araw. Kapag may ganitong kagalakan ang magulang, natututo siyang makakita ng biyaya sa mamaliit na bagay. Mga small victories at hindi masira ng paghahambing sa ibang pamilya. Ikatlo, ang peace, kapayapaang may kabuuan. Hindi ibig sabihin na walang problema. Ibig sabihin, kahit alam niyang may diagnosis, buo pa rin ang kanyang pagkatao. Kahit may limitasyon, may dignidad. Kahit may chaos o kaguluhan sa paligid, may kaayusan sa loob at sa kanyang damdamin. Ang shalom ay kapayapaan na walang kulang, walang sirang halaga, kahit iba ang takbo ng buhay. Kapag may shalom ang magulang, ang tahanan ay nagiging ligtas na espasyo, hindi lugar ng takot. Ikaapat, patience. Itong mahabang pagtitiis na may puso. Ang pagpapalaki ng batang may special need ay mahabang proseso po. Ang kakayahang magtiis, maghintay, hindi tumitigas ang puso, hindi ito passive, isa itong banal na lakas. Kapag may ganitong pagtitiis ang magulang, hindi niya minamadali ang batang may sariling pacing. Ayan, hopefully you are also patient with me right now. Medyo sumisinok po ako, kaya let the fruit of the Spirit bear with us. Ayan po. Salamat po sa inyong pasensya.
Ikalima po ay kindness and goodness. Ito'y araw-araw na kabutihan. Sa ganitong pamilya, ang kabaitan ay mahinahong boses. Dahang-dahang gumagalaw, pag-uunawang inuulit araw-araw, at ang kabutihan ay ang motibong nagsasabing, hindi kita man na madali anak, mahalaga ka sa akin. Ika-6, faithfulness o pananatiling kahit walang garantiya. Hindi ito pagiging perpekto. Ito ay pagpasok sa school, kahit may takot, pagharap sa guro, sa cashier, sa kapitbahay, tapos meron pang pabalik-balik kahit nakakapagod. Ito yung faithfulness. Ang pagpili ng presensya muli at muli. Para sa bata may special needs, ang consistency na ito ang nagbibigay ng security. 7. Gentleness. Lakas na hindi naninira. Ang gentleness ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina na may dangal, pagwawasto na may malasakit, lakas na hindi nananakit. Dahil sa mga bata may special needs, ang kahinahunan ang nagproprotekta sa kanilang dignidad. And lastly, self-control. Isang karunungan sa pagtugon. Hindi ito pagpipigil lang, ito ay pagpili ng tamang salita, pagpili sa galit, paghinga bago kumilos, dahil ang self-control ang humahadlang sa pinsala, sa bata at sa magulang. So ang Galatians 5:23 po ay hindi isinulat para sa mapamilyang madali ang buhay. Ito ay para sa lahat, para sa mga nagmamahal kahit mahirap, nananatili kahit pagod, umaasa kahit mabagal ang progreso, dahil para sa mga pamilyang may anak na may special needs, ang bunga ng espiritu ay hindi konsepto. Ito ay buhay na isinasabuhay araw-araw. At sa ordinaryong pag-alaga, tandaan, nandoon ang Diyos. At doon siya sinasamba. At habang pinag-iisipan pa natin ang salita ng Diyos, mag-break muna tayo sandali at pakinggan ang napakagandang awit mula sa Life Song Music. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. May tahimik, may palaban, may mabilis, may marahang hakbang, may nakikinig, may isipang naliligaw ng daan, may mapagmasid, may pusong nag-aalangan. Bawat isa'y may inyong hinirang ng may lalang, bawat isa'y may landas na itinakdang tahakin kailanman. Kung bubuksan lang natin ang ating isipan at pahihintulutang manahan ng pag-ibig sa kalooban, dito nagsisimula ang ganap na pagtanggap. Dito unti-unting umuusbong ang pag-asa at pagyakap. Kung matututo tayong umunawa at magmahalan, mas liliwanag ang bukas sa ating tinatahak na daan. Makikita ang binhing handang maging punong matibay, may usbong na mamumukadkad sa tamang kapanahunan ng buhay. Gigising ang pangarap, ang kakayahan ay lilitaw, sapagkat bawat isa'y likha niya, may saysay at tangan. May mga sandaling may takot at pangamba, kung tama ba ang hakbang o sapat ang nagagawa. May mga gabing puno ng pag-aalilangan, kung ang tinatahak pa ba'y may patutunguhan. Ngunit hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, may kamay na
kamay sa bawat pagsubok na usang dumarating. Hindi kailangang matanaw agad ang hantungan. Sapat na ang pusong marunong magtiwala at manalangin. Sa bawat pagkukulang at bawat pagdapa, may biyayang inilalaan siyang hindi kailanman nawawala. Kung matututo tayong umunaw at magmahalan, mas liliwanag ang bukas sa ating tinatahak na daan. Makikita ang binhing handang maging punong matibay. May usbong na mamumukadkat sa tamang kapanahunan ng buhay. Gigising ang pangarap, ang kakayahan ay lilitaw, sapagkat bawat isa'y likha niya, may saysay at dangal. Hindi matatapos sa isang hakbang ang paglalakbay, ngunit bawat sandali may kabuluhan kung siya ang gabay. Sa puso nagsisimula ang tunay na pagbabago, sa pusong handang umunawa, sisilang ang bagong buhay. Kung pipiliin nating umunaw at magmahalan, mas magiging payapa ang mundong ating ginagalawan. Makikita ang binhing ganap sa kaniyang panahon, at usbong na tumutupad sa layong itinagda ng Panginoon. Gigising ang pangarap, ang kakayahan ay lilitaw, sapagkat bawat isa'y likha niya, minahal at itinanghal. May dahilan ng bawat hakbang na dinaanan, may lugar ang bawat pangalan sa kanyang kalooban. At sa pagtanggap, may liwanag na walang hanggan. Kayo pa rin ay nakikinis 1116 DXAS, your community radio. Ito po ang programang Family Matters. Ibs Ismael po ang inyong makakasama at kakwentuhan ngayong umaga. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabutang balita ni Kristo. Kaya inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan ang QR code ng ating GCash bank account para sa inyong donation. And please don't forget to send us a message para ma-acknowledge po namin ang iyong donation. With that, maraming salamat sa iyong partnership at God bless. Sali po kaya sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-29666225. Again, 0916-29666225. Pwede din po mag-comment sa ating FB page 1116 DXAS, your community radio. Ngayong umaga, ating silipin ang mga kwentong aking ilalahad ngayong umaga. Ating alamin kung nasaan ang kagalakan, kapayapaan at kabaitan sa isang araw ng buhay. Maaring makarelate ka sa mga kwentong ito dahil ang layunin natin ay simple. Ipaalala na sa ordinaryong paraan, nariyan ang Diyos na kumikilos at tumutulong sa atin. At kahit sa mga simpleng gawain araw-araw, maaari nating sambahin ang Diyos. Sabi nga, di ba, na our worship is not done at the four corners of our church, but worship can be done every day, even as you wash your dishes, wash your clothes, prepare a meal. It also can be a sign of worship. Mahirap man ang mag-alaga ng anak na may special na pangangailangan, nariyan ang Diyos. Kasama natin sa bawat hakbang.
Ito ang unang kwento ng pag-ibig. Isang umaga, aking nakikita, 5:30 pa lang ng umaga, madilim pa ang langit. May bahagyang asul sa silangan, parang nagbubukas pa lang sa bagong araw. Ang buong barangay tahimik pero hindi ako makakapagpahinga. Bumabangon ako. Alam kong kailangan ng anak ko ang simula ng araw na maayos, hindi dahil gusto ko kundi dahil ito ang kailangan niya. Sa kusina, nakita ko ng aking kapatid na babae, nakapamayawang siya sa harap ng kalan. Nakatali ang buhok, suot ang kupas na apron na may mansya ng toyo at mantika. Mga bakas na maraming umagang ganito. Hinahalo na niya ang sinangag ng maingat para hindi masyadong kumalansing ang sandok. Alam niyang kahit maliit na tunog ay pwedeng makaistorbo sa aking anak, kaya maraan siyang nagluluto. Hinanda na ang mesa, may isang plato, isang kutsara, parehong pamilyar na gamit. Mahin ang tunog ng radyo, halos bulong, balita sa umaga. Hindi pwedeng patayin, hindi rin pwedeng lakasan. Dapat, gitna lang, para hindi mabal ang bat. Sa labas, tumitilaok ng mga manok, sunod-sunod, parang may sariling ritmo ng araw. May tricycle na dumadaan, jeep, umuugong ang makina, tapos papalayo. Ang hangin ay malamig pa. May halong amoy ng lupa at usok ng kahoy mula sa kapitbahay na nagkakape na rin. Tumingin ako sa orasan, 5:31 na. Napahinga ako sandali, huminga ng malalim. Alam ko marami na agad ang pumapasok sa isip ko. May klase kaya ngayon? May reklamo kaya mula sa guro? May magsasabi na naman ng hindi nila naintindihan? May makakaintindi kaya? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit araw-araw, pero bahagi ng pagmamahal ko sa aking anak. Lumapit ako sa kwarto ng anak ko, nakaupo siya sa gilid ng kama, marahang umuugoy, hindi magulo. Pasulong, paatras. Hindi niya kailangan sabihin na nagpapakalma siya. Ramdam ko na yon. Ang mundo madalas hindi nakakaintindi, pero dito sa kwarto, alam ko. Dahan-dahan siyang bumabangon at lumalapit sa mesa. Pinagmamasdan ko siya habang kumakain. Bawat galaw, bawat paghawak sa kutsara, bawat paghinga, bawat detalye ay mahalaga. Bawat maliit na kilos ay may kahulugan. Kaya bang kumakain siya, iniisip ko dahan-dahan lang, walang dapat madaliin. Ang oras ay mahalaga, bawat segundo ay nagtataglay ng pagmamahal. Pagkatapos kumain, nakita ko siyang papunta na sa banyo at tinuturuan siya para paano maligo. Ang tubig ay hindi malamig, hindi mainit, tamang-tama lang. Narinig ko ang patak ng tubig at paghinga niya. Minsan, kapag may hindi siya komportable, umiiyak siya. Pero, ang mahalaga, nandoon ako. Nakaabang, hindi nakikialam, pero hindi umaalis. Samantala, planchado na ang uniforme niya sa kabilang sulok. Plinansya ko ito ng maingat. Bawat tiklop, bawat hibla, bawat hibang na pamilyar sa aking kamay. Isinuot ko sa kanya ang uniforme. Inaayos ang sintas ng sapatos, tiyak na tama ang lahat. Ang bawat maliit na kilos ay bahagi ng pagmamahal na hindi nasusukat. Lumabas kami ng bahay, bandang 6:45, may kapitbahay na nakatingin, may ngumiti, may nasabing good morning, may bumaling, may nagbulungan. Ramdam ko iyon pero hindi na mahalaga. Alam ko ang dahilan na bawat kilos namin. Ang pagmamahal, ang pasensya, ang pag-unawa ay hindi palaging nakikita ng iba. Sumakay kami ng tricycle, hinawa ko ang balikat ng anak ko ng banayad. Sapat para maramdaman niyang andito ako, hindi ka nag-iisa. Umugong ang makina, umusad kami sa daan papunta sa paaralan. 7:00 na nang makarating kami, huminga ako ng malalim. Hinalad ko siyang bumaba, pinanood siyang pumasok sa mundo na minsang hindi nakakaintindi, minsang mahigpit. Ngunit, araw-araw ay kailangan niyang pagdaan. Isa na namang umaga ang
nalampasan, isa na namang rutinang inuulit, puno ng tahimik na laban, tahimik na pagmamahal. Hindi ito kwento ng awa o hirap lang. Ito ay kwento ng pagmamahal na hindi palaging nakikita, kwento ng pasensya na inuulit araw-araw. Kwento ng isang ama na nagmamahal sa anak na may buong puso, bawat umaga, bawat galaw, bawat sandali. Ikalawang kwento ng joy and peace. Nasa labas na ako ng school gate, hawak ang maliit na baon ng anak ko. Ang araw ay mainit pero hindi matindi. May banayad na hangin na gumagapang sa bakuran. Alam ko na may problema. Ang anak ko ay kilalang picky eater. Yan, yang masyadong mapili sa pagkain. Kuminsan kahit ang paboritong ulam ay hindi niya kakainin kung hindi siya handa. Ang bawat tanghalian ay isang laban at laban ay may timbang sa puso. Habang papasok kami sa classroom, daramdam ko ang kabigatan ng hapon. Paano naman kaya ngayon? Kakain kaya siya o uulit ang iyak at pagtanggi? Nakikita ko ang iba't ibang mga bata, masaya sa kanilang pagkain, nakipaglaro, nakangiti. Ramdam ko ang paghambing sa sarili ko. Hindi ko maiwasan. Ngunit sinusubukan kong huminga ng magpatahimik at ipaalala sa sarili ko, ito ang sandali ko sa aking anak, hindi para sa iba. Tumayo sa kanyang mesa, hawak ang baon ko. Sinubukan ko munang ibigay sa kanya, ngunit tumigil siya at tinignan lang ang pagkain. Di na sumulpot ang mga tanong sa isip ko, bakit ganon? Mali ba ang niluto ko? Hindi ba niya gusto? Dapat ba akong magtanong sa ibang magulang? Sa isang sandali naramdaman ko na pag-aalala at kawalan ng kapanatagan. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, lumapit ako sa isang mga gulang sa tabi. Tanong ko, ano ba ang laging kinakain ng mga anak niyo sa lunch? Paano po ba niyo hinahanda para siguradong siyang kakain? Ano-ano ba yung mga in-explore niyo ng mga cooking recipes dyan? Nakinig ako sa kanilang mga payo, simple mga tip, simpleng idea at dahan-dahan naramdaman ko ang kapayapaan. Hindi ko kailangan dalhin ang mabigat na mundo sa hapag. May paraan, may tulong, may pag-asa. Kaya kinabukasan, mula sa mga suggestion, hinanda ko ang lunch niya. Ngumiti siya, nawalan ako ng stress dahil kinainan niya ang kanyang pagkain. Habang kumakain, nakatingin ako sa paligid. Ang klase ay tahimik, ang mga bata ay abala sa kanilang sariling mundo. Sa bawat subo ng anak ko, naramdaman ko ang kapayapaan at kagalak. Ang pagkakaroon ng kontrol sa sitwasyon at pagtanggap sa limitasyon at ang pagpapahalaga sa maliliit na tagumpay. Ang mundo, minsan mahirap, minsan nakakapagod, ay biglang nagkakaroon ng liwanag sa pamagitan ng kanyang simpleng ngiti. Sa pagkatapos ng tanghalian, natapos niya ang pagkain, tumayo siya. Ngumiti sa akin at sa puso ko. Ang araw na iyon ay puno ng kagalakan at kapayapaan. Hindi ito malaking pangyayari. Ngunit para sa amin, ito ang tunay na selebrasyon. Ang mundo ay hindi laging nakakaintindi. Ngunit dito sa loob ng sirid-aralan, natutunan kong ipagdiwang ang maliit na tagumpay na tunay na mahalaga. Ikatlong kwento, patience, kindness, and goodness. Tapos na ang klase at nagsimula na ang dismissal. Ramdam ko agad ang bigat sa balikat ko. May tuition pa akong kailangan asikasuhin. Pero alam kong hindi ko kontrolado ang lahat. Ang mga tanong sa isip ko ay paulit-ulit. Makakahanap ba kami ng oras? Paano kung hindi niya maintindihan? Ano kaya ang dapat kong gawin? Habang naglalakad palabas ng school, may isang guro ang lumapit sa akin. Ngiti siya. May nang tinanong kung okay lang ba na makipag-usap ng sandali. Ramdam ko ng kaunting kaba pero pumayag po ako. Sa tabi ng bintana, malumanay niyang ipiniwanag na ang directress pala ng school ay naglaan ng tulong para sa akin. Mayroong volunteer na pwedeng tumulong sa tuition ng anak ko sa bahay. Sa school, hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam sa isang sandali ng pasasalamat,
na may gulat at relief. Nakangiti ako sa guro. Pinisil ang kamay niya ng kaunti sa pasasalamat. Ang simpleng paglapit, ang kabaitan niyang iyon ay nagdala ng kapayapaan sa puso ko. Biglang nabawasan ang bigat at naramdaman ko ng aliw sa kabila ng hirap. May mabubuting tao pa pala sa paligid. Mula sa school, diretso kami sa grocery store. Habang papasok, nakita ko ang cashier na dahan-dahang nagbibilang ng sukli sa iba't ibang bayad. Hindi siya nagmamadali kahit may pila. Nakita ko rin ang guard sa pinto, tahimik na nakamasid sa paligid, handang tumulong kung may kailangan. Ang simpleng kabaitan at presensya ng mga tao, kahit hindi nila alam, ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso ko. Ramdam ko, hindi ako istorbo. Ang mundo, kahit sa maliit na paraan, ay nagiging mas maayos sa simpleng kabaitan. Ang simpleng tanong ng cashier sa akin, "Kumusta po? Good morning. Good afternoon," ay nagdadala ng liwanag sa sandaling iyon. Napaisip ako, kahit maliit na bagay lang ng kabaitan, ang simpleng pagsasabi lang ng good morning, hello, kumusta po kayo, ay isang kabutihan, nagpapabago ng buong araw ng isang tao. Kaya, let's spread that kind of gesture. Kahit sa mga nakakasalubong nyo ngayong umaga o sa hapon. Hanggang sa tulong ng guro, sa pasensya ng cashier, hanggang sa paghawak ng pinto ng kapitbahay, lahat ng ito ay patunay na kapayapaan, kabaitan at kabutihan ay hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa buong mundo. Ang bawat maliliit na kilos ay may epekto. Bawat maliliit na kabaitan ay nagpapagaan ng puso ng iba. Ang mundo ay hindi laging madali, ngunit sa bawat simpleng kabutihan, sa simpleng hello, at mahinahong salita, natututo akong huminga ng malalim at maramdaman ang kapayapaan. Isang araw na puno ng simpleng tagumpay at ngiti. Hindi lang para sa akin, anak, kundi para sa lahat sa paligid. And lastly, ika-4 na kwento ng faithfulness, gentleness, and self-control. Tahimik ng bahay, ang araw ay lumubog na at may banayad na kulay kahel sa bintana. Nakaupo kami sa hapagkainan, ang anak ko sa kanyang paboritong upuan. Ang pagkain na hininda ko na maingat, hindi rin masyadong malamig, pero sapat upang matikman niya ang bawat piraso. Habang kinakain niya, iniisip ko ang kahulugan ng katapatan. Katapatan sa simpleng paraan. Ang pagiging naroon araw-araw sa kanya, hindi nawawala kahit mahirap. Katapatan ng mga guro na hindi siya iniiwan, ng mga kaibigan na hindi nawawala sa tabi niya, ng komunidad na natututo at nagtatago sa kanya. Sa bawat ngiti, bawat salita, ramdam ko ang pangako ng pagiging naroon. Ang faithfulness na maliit at malaking bagay. Matapos kumain, iniasikaso ko na siya sa paliguan. Mainit ang bawat kilos. Dahan-dahan, hindi na mamadali. Sa sandaling iyon, ipinapaalala ko sa sarili ang kahalagahan ng gentleness. Isang lakas na hindi nangingibabaw sa galit, kundi nagpoprotekta sa dignidad ng aking anak. Pagkatapos maligo, oras na para sa disiplin sa biblikal na paraan. Maliit na paalala, mahinahong pagwawasto kung may mali, hindi pagdadagop ng galit o takot. Self-control ito, isang paraan upang turuan siya ng tama, hindi upang saktan, dahil sa bawat salita, bawat kilos, ipinapaalala ko sa kanya na may limitasyon, may bagay at ang batas na ito ay pagmamahal na hindi parusa. Ang self-control ay hindi lang para sa kanya, para din sa akin. Para hindi ako padalos-dalos, para hindi nasasaktan ang puso ng bawat isa sa amin. Habang nagsusuot na siya ng kanyang pajama at naghahanda para matulog, nakaupo ako sa tabi ng kama. Hawak ang kamay niya sa bawat hininga, bawat
breathing niya, ramdam ko ang kapayapaan. Isang gabi ng puno ng gentleness at self-control. At ang katapatan ko bilang ama na hindi nawawala sa kanya kahit gaano kahirap araw. Bago siya tuluyang matulog, lumuhod kami sa tabi ng kama. Isang sandali ng katahimikan, pumapasok sa isip ko ang lahat ng ang tanghalian na puno ng kagalakan, ang dismissal na puno ng kabaitan at kapayapaan, at ang gabi na ito na puno ng pagtutok at gabay. Kaya manahon at intim akong nanalangin. Sabi ko, Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa bawat maliit na sandali ng kagalakan, sa bawat kabaitan na aming natanggap at sa kapayapaan na pumuno sa aming tahanan. Gabayan mo po kami upang manatiling tapat, maging mahinahon at may tamang pagpigil sa sarili. Turuan mo po ako maging ilaw at gabay sa aking anak at ipakita sa kanya ang iyong pagmamahal sa bawat salita, kilos at desisyon. Amen. Habang nakatitig ako sa kanyang nakapikit na mukha, ramdam ko ang bawat araw ay isang aral sa faithfulness, gentleness at self-control. At ang bawat gabi ay pagkakataon upang pasalamatan ang Diyos sa mga biyayang ito, maliit man o malaki. Bago natin isara ang chapter na ito, let me end it with another inspiring story na nakita ko sa isang Facebook page o Facebook post rather. Hayaan kong ikwento sa inyo ang isang tagpo sa labas ng tahanan. Isang tagpo na nagpapaalala na ang mga bunga na espiritu ay hindi lang isinasabuhay sa loob ng bahay, sa paaralan, kundi pati sa lipunan. Isang araw, may lalaking sumakay sa isang taxi. Napansin niya agad na ang driver ay may kakaibang kilos at tunog. May biglang pag-ubo, may salitang lumalabas na hindi inaasahan o may galaw na paulit-ulit. Ito ay Tourette Syndrome, isang kondisyon kung saan ang isang tao ay may sinasadyang tunog o galaw. Hindi ito bastos, ito kawalan ng disiplina. Hindi ito kakulangan ng paggalang, itong kondisyon na hindi pinipili ng taong mayroong ito. Habang bumibiyahe sila, piniliwanag ng driver ang kanyang kalagayan. Sinabi niya mayroon siyang Tourette Syndrome. Sanay na raw siya kasi minsan may mga pasaherong bigla na lang bumababa, may natatakot, may naiilang, at naintindihan niya ito kasi hindi naman lahat ng tao alam kung ano ang Tourette's. At kapag nangyayari yun, humiti lang siya at tinatanggap niya ang mga ganong reaksyon. Ayos lang daw dahil alam niyang marami pa rin ang hindi mulat sa ganitong condition. So yung pasahero niya tahimik lang nakikinig sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Sinabi niyang naniniwala siya na ang bawat kapansanan ay may dalang layunin at pagkakataon. Ikinuwento niya na may kaibigan siyang may anak na may autism at ang batang iyon ang siyang dahilan kung bakit mas nagkakapit-pisig ang kanilang pamilya. Alam niyo ka-family, sa aking personal life din, there was also a time na I just realized na kung wala akong anak na yung anak ko kasi may special need din na autism. Kung wala siya sa buhay ko, meron talagang time na baka hiwalay na ako ngayon sa aking pamilya. And na-realize ko na the only thing that make me stick to my family or bakit nandito pa rin ako sa bahay is because of my son. Kaya I also parang na-touch ako doon sa sabi ng lalaki na bawat kapansanan ay may layunin. Kaya I thank God na may sakit siya, pero I thank God na because of that condition, andito pa rin ako sa bahay, and because of that I can still serve God. What I am doing here at home can be also a sign of worship to Him. Kaya yun. Ulitin ko lang, sabi niya, no, di ba?
naniniwala siya na ang bawat kapansanan ay may dalang layunin at pagkakataon. Kaya kung ikaw man ay may anak ngayon na may special need, hindi po ito curse, hindi po ito bunga ng kasalanan. Let's pray to God, and makikita mo na bawat kapansanan, bawat mga binigay ng Panginoon sa atin ay may dahilan, may purpose, and ating agapin ito na may kagalakan dahil andyan ang Panginoon para tulungan tayo na maipasa ang ganitong mga struggles and mga issues sa ating life. Yan. Dahil sa batang yun, natututong makinig, maghintay, magbago at magmahal ang mga buong sambayanan. Sa sandaling iyon, hindi lang biyahe ang naganap. May naganap na pag-uunawaan. May naganap na paglipat from pagtingin sa kakaiba tungo sa pagtingin sa kapwa. Kaya dito, unti-unting nauunawaan ang mas malawak na larawan. Ang mga pamilyang may anak na may special needs ay hindi humihingi ng espesyal na trato. Hindi sila humihingi ng pribilehiyo. Ang hinihingi nila ay pag-unawa. At ang bunga na espiritu ay hindi lamang personal na karakter. Ito ay panlipunang pananagutan. Kung ang pag-ibig ay tunay, marunong itong umunawa. Kung ang kaapayapaan ay buo, may puwang ito para sa lahat. Kung ang kabaitan ay totoo, hindi ito namimili kung sino ang karapat-dapat. Dito nagsisimula ang shared responsibility. Kapag ang bunga ng espiritu ay hindi lang tinanim sa puso, kundi isinasabuhay sa paraan ng ating pagtingin, pakikitungo at pagtanggap sa isa't isa. Ka-family, our heart is a fertile soil. Anything you plant in it will surely grow. Sa Tagalog, ang ating puso ay parang isang fertile na land. Lahat ng itatanim mo dyan ay tsak talagang bubunga. Mali man yan na seed o mabuti, tsak talaga yung bumunga. Kaya piliin mo kung ano ang ipaplant mo sa puso mo. Kaya dapat ang ipaplant mo ay galing sa Panginoon para mag-bear siya ng fruit ng joy, peace, kindness, goodness, and self-control. Sa bawat kwento ng ating pinakinggan mula sa tahimik na umaga na pagmamahal sa simpleng tagumpay ng tanghalian, sa kabaitan at kabutihan sa paligid, hanggang sa faithfulness, gentleness at self-control sa gabi, makikita natin ang isang malinaw na katotohanan. Ang mga bunga na ang bunga ng spirito ay hindi abstract na idea, kundi buhay na isinasabuhay araw-araw. Sa isang ordinaryong araw ng magulang na may anak na espesyal na pangailangan, ang pag-ibig ay nasusukat hindi sa malaking aksyon, kundi sa pagpili na mananatili at magmahal kahit pagod. Ang kagalakan po ay hindi palaging tawa. Hindi ito yung just happiness, ganyan. Ang kagalakan ay malali na tuwa sa bawat munting tagumpay. Na kahit anong problema, meron ka pa rin kagalakan sa puso mo na galing kay Kristo. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng balanse at dignidad sa kabila ng chaos. Sabi nga nila, we are not a Christian life is not a storm-free life, but a storm-proof life. Ang patience, kindness at goodness ay nagpapagaan ng bigat ng araw, hindi lang para sa pamilya kundi para sa buong komunidad. At ang faithfulness, gentleness at self-control ay nagbibigay gabay, proteksyon at tamang disiplina na hindi lumalabag kundi nagmamahal at nagpoprotekta sa anak. Kung ang bunga ng espiritu ay namumunga sa puso
magulang, nagbubunga ito ng tahanang puno ng pag-ibig, ngiti at pagkaunawaan. Ang pag-ibig ay lumalaki sa espasyong may dignidad at seguridad. Ang lipunan sa paligid ay nakakatanggap ng kabaitan at pasensya. Hindi pang paghuhusga at paghihina, dahil ang pamilya ay naging maliit na komunidad na nagbibigay halimbawa kung paano mabuhay na may malasakit at respeto sa iba. Ngunit, kung ang bunga ng espiritu ay wala, ang bawat araw ay nagiging puno ng tensyon at kawalan ng tiwala. Ang pagmamahal ay maaaring magiging kondisyonal, ang pasensya ay nauubos, at kapayapaan ay nawawala at ang kabaitan ay nagiging pangkaraniwan o walang saysay. Ang tahanan ay nagiging masalimuot at ang lipunan ay nagiging mas mabilis maghuhusga kaysa umunawa. Sa ganitong sitwasyon, hindi lamang ang magulang ang nahihirapan, kundi ang anak at pati ang komunidad sa paligid. Sa modernong lipunan kung saan maraming distractions, bagahambing, at mabilis na paghusga, napakahalaga po ng fruit of the Spirit. Ito ay hindi para sa ating sarili, ito ay may social relevance. Ang pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at self-control. Lahat ng ito ay tuturo sa atin ng shared responsibility. Hindi lang ito tungkol sa personal na karakter, kundi sa kung paano tayo nakikipag-unayan sa iba. Dahil lahat ng ating ginagawa ay nakasugat yan sa iba't ibang tao. Dahil tayo lahat ay magkakalingkis at magkaugnay. Lalo na sa mga pamilyang may pangangailangan na madalas hindi napapansin ng lipunan. Alam niyo, tulad ng kwentong taxi driver, ang pag-unawa at pagtanggap sa kakaiba ay nagdudulot ng pagkakaisa, at ang bawat maliit na bawat bunga ng espiritu ay may epekto sa mas malaking komunidad. Sa kabuuan, ang mga kwentong ng pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpigil sa sarili ay nagpapaala sa atin na ang fruit of the Spirit ay hindi lamang para sa ating sarili, ito ay para sa ating pamilya, sa ating komunidad at sa mundo. Kung ito ay namumunga sa puso ng bawat isa, makikita tayo ng isang lipunan na mas maunawain, mas mahinahon, mas mapagmahal. Isang lipunang nakakaintindi at tumutulong, hindi humusga. Sa araw-araw na buhay ng ordinaryong pamilya, sa bawat simpleng kilos ng pag-aalaga, pagtuturo at pag-unawa, naroon ang Diyos, at sa bawat simpleng pagsasabuhay ng bunga ng Espiritu, napapakita natin ang kanyang presensya sa mundo. Kaya bago tayo manalangin, let's ask ourselves, ano ba dapat natin ipanalangin ngayon pagkatapos marinig ang mga kwentong ito? Una, panalangin para sa mga pamilya, sa lahat ng pamilya at sa lahat ng pamilyang may special anak na may special needs. Ipanalangin natin ang mga pamilyang may anak na special needs na magkaroon sila ng lakas na magpatuloy, karunungan sa araw-araw na desisyon at tapang na magmahal kahit pagod. Ipanalangin natin na maramdaman nila na hindi sila nag-iisa, na ang Diyos ay naroon sa bawat rutina, sa bawat tanong, sa bawat maliliit na tagumpay. Pero ang tanong, since important yung fruit of the Spirit, kung ikaw man ay nakikita mo ngayon na parang wala kang ganong fruit sa iyong sarili, let me pray for you. Kasi we cannot do it or bear that fruit without Jesus Christ. The fruit of the Spirit ay nakaakibat yan sa isang halaman na si Jesus Christ. So, kung ikaw man ay nagnanais na magkaroon ng ganitong spirit, let me pray for you. Lord, I pray na yung mga pamilya ngayon na nagnanais na magkaroon ng ganong fruit of the Spirit, Lord, reign over them. When we make you as our Lord and Savior, Lord, na ikaw ang magkocontrol sa aming life,
na i-surrender namin yung life sa'yo, na ikaw ang tunay na nagsisave sa amin sa cross, kung anong ginawa mo sa cross, God. Lord, I pray that we will be able to comprehend the magnitude of what you have done on the cross. With that, Lord, may I pray that you will be the Lord of our lives. You will manage everything in our lives, that what we will do, we will depend on you, and we know that you are the only one who can save us. Lord, we are unworthy. We are bound to darkness, and we're bound to hell, but you made a way when you came to our lives in flesh and died on the cross. Lord, I pray that we will have an increased awareness of your presence in our lives, and I pray, God, that we will be able, Lord, to really grasp of the magnitude of the love that you have shown on the cross. Lord, I pray for all the families out there that is aspiring for that fruit to bear in us. In Jesus' name we pray. Amen. Second, panalangin po para sa mga small wins o victories. Ipanalangin natin na ang mga sandaling madalas hindi napapansin, isang bagong salita, isang tahimik na biyahe, isang subo na pagkain, isang araw na walang meltdown. Hilingin natin ang pusong marunong magdiwang ng maliliit na victories, dahil doon madalas namunga ang tunay na kagalakan. Diba, minsan parang have you remembered hearing the first word of your child? Diba, it's something extraordinary when you also see mga milestone niya, the first walk, the first word, the first hello, the first hug. Isa yun mga small victories, small wins. Kaya panalangin natin na let's all remember the joy that we have felt during that time. Third is panalangin para sa kapayapaan sa gitna ng hirap. Ipanalangin natin ang kapayapaan na hindi nakadepende sa perpektong sitwasyon, kapayapaang buo na may dignidad at pag-asa. Kapayapaang nagbibigay lakas sa mga magulang, guro at tagapalaga upang huminga, magpahinga at magtiwala. Kaapat, panalangin para sa kabaitan at kabutihan sa lipunan. Ipanalangin natin ang kabaitan ng mga taong makasalubong natin araw-araw. Yung mga cashier, yung guard, yung driver, janitor, guro, kapitbahay, mga pulis. Yan. Hingiin natin ang kabutihang nagmumula sa loob. Mga salitang marahan, mga kilos na may malasakit at mga desisyong nagbibigay dangal sa kapwa. Kalima, panalangin para sa katapatan at pagiging naroon. Ipanalangin natin ang katapatan, hindi perpekto kundi palagian, para sa mga guro na nanatili, mga kaibigang hindi nawawala at mga komunidad na patuloy na natututo. Hilingin natin ang biyaya ng pagpapakita muli at muli. Kaanim, panalangin para sa kahinuhunan at pagpipigil sa sarili. Ipanalangin natin ang kahinahunan na nagpoprotekta sa dignidad at ang self-control na pumipigil sa pinsala. Nasa disiplina at pagwawasto, manaig ang pag-ibig. Nasa galit at pagod, manaig ang karunungan. At lastly, shared responsibility. Ipanalangin natin ang pusong marunong umunawa, na makita natin ang kapansanan hindi bilang sagabal, kundi paanyaya sa mas malalim na pagkatao, na matutunan ng lipunan na gumawa ng espasyo, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. With that, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, salamat sa lahat ng kwentong aming pinakinggan, mga kwento ng mga pamilyang na may special needs, mga kwentong tahimik ngunit totoo, karaniwan ngunit banal. Salamat sa pag-ibig na nanatili, sa kagalakang umuusbong sa maliit na tagumpay at sa kapayapaang buo kahit mahirap. Ipanalangin namin ang aming mga pamilya, lalo na ang mga nag-aalaga ng bata may special need na pangangailangan. Palakasin mo po sila, Panginoon, sa mga araw-araw na mabigat. Aliwin sila sa sandaling puno ng kahit gitna ng puno ng tanong, pasiglahin sa bawat munting panalo. Turuan mo po kami ng kabaitan at kabutihan.
na sa bawat ngiti, sa bawat bukas na pinto, sa bawat may nahong tanong, maging daluyan kami ng iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo po ang mga ang katapatan na nananatili, ang kahinahunan na nag-aalaga at pagpipigil sa sarili na pumipili ng tama. Panginoon, bigyan mo po kami ng bisyon. Give us the vision, God, na isang mabuting Pilipinas. A Philippines that is kinder and open to our kids. Isang bansang namumunga ng iyong espiritu kung saan ang pag-ibig ay pumipili, ang kagalakan ay malalim, ang kapayapaan ay buo, kung saan ang presensya ay marunong maghintay, at ang kabaitan ay hindi namimili, at ang kabutihan ay gumagawa ng tama kahit walang nakikita. Gawin mo po kaming mga tagapagdala ng iyong bunga sa mundo, sa aming tahanan, paaralan, barangay at sa bawat daang aming tinatahak. Naway sa ordinaryong gawain, Panginoon, sambahin ka namin, at sa ordinaryong araw, kita isang mundo sa pamagitan namin. Ito ang aming panalangin sa iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, sadyang kay bilis po ng oras, mga family, at dito po muna nagtatapos ang ating kwentuhan sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong oras, pakikinig at syempre sa inyong patience dahil sa pagsisinok ko po, at thank you sa patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Again po, kung meron po kayong mga kwento, mga victories, wins, sa inyong kung may mga nakikinig dyan na may families with children with special need, meron kayong gustong ikwento sa amin na magiging inspirasyon, huwag po mahiya, mag-comment down below, contact us, and pwede natin itong i-share dito sa ating platform sa DXAS para marami pong mabless sa inyong mga kwento. Kung meron din kayong mga tanong, wag mag-alinlangan po to contact us dahil nandito kami sa Family Matters para tugunan ang inyong mga tanong. Lubos din kami pong nagpapasalamat sa ating masisipag na technicians, Sir Romel Paulino at Sir Rolando Alfonso, na walang sawang naglilingkod sa lingkod ng himpilan. Inaanyahan po namin kayo, samahan kami araw-araw dahil ang Family Matters po ay marinig Lunes hanggang Sabado, 9:30 ng umaga. Please, you can also check us on Facebook and YouTube channel 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po si Is Ismael na nagpapaalala ng bawat hamon sa buhay ay mas nagiging magaan kapag simulan natin sa pag-unawa at hinarap natin na may bukas na puso at pangtanggap. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Hanggang sa muli, at sana hindi ito ang huli, magandang araw po sa inyong lahat. First Timothy 4:8. Physical training is good, but training for godliness is much better. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. 1 John 3:23. Love one another. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kay gandang pakinggan ang mga batang nagme-memorize ng Bible verse. Ang kanilang mga puso at isip ay parang mga lupa na tinataniman ng salita ng Diyos. Ito ay tutubo at magkakaroon ng mabubuting bunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, katapatan, at marami pang iba. Turuan natin silang mahalin ang salita ng Diyos